Evap milk. Melted dough. 1/4. Margarine or butter. 1 egg. 2 kutsarang yeast. Then mix lang natin. Flour. 3 cups and 1/4. Ito 1/4 wash sugar or sugar. 1/4. Then 1 teaspoon salt. Then halo na natin yung wet ingredients to dry ingredients. Ang gagawin ko pala ngayon ay pandesal. Yung itlog, hindi pa siya na. 7 minutes kung mamatay dito sa mixer. Ayan lang natin siya dyan. Hanggang 7 minutes. Hanggang 7 minutes. Didigan na. It's good siya. So, i-rest natin ng 1 hour. Cover natin. Isang oras. Malinis pala yung aking kamay. Tapos ito, divide natin. Ang ginagawa ko pala is pandesal. Tapos ikat lang natin to ng mga ganyan. Kung may timbangan kayo, kung paninda, timbangin nyo. Pero kapag consume lang, tansya-tansya na lang. Bibilugin lang natin to. Ayan. Pag nabilog na, pagulong na natin sa breadcrumbs. Bilog na natin sa breadcrumbs. Yung breadcrumbs na inano ko, sinangag ko to, or pinabrown ko. Kasi wala akong nabili na ano. Ito yung ordinary breadcrumbs na nabibili panlagay sa fry. Okay, ulitin lang natin. Ganyan kalalaki. Gawin lang natin ay pabilog lang natin. Then, formahin natin as bilog. Form natin ng ganyan. Ulit lang natin ng medyo paganyan. Tulong natin ulit sa breadcrumbs. Ulitin ko lang lahat yan. Pagkatapos kong i-rest lang to hanggang sa dumoble yung dough. Hanggang sa dumoble yung dough para sa pandesal. After ng 5 minutes, sasalang na natin to. So, bake this in preheated oven at 18 to 20 minutes in 180 degrees. Already done na ang aking pandesal. Oh, yan na yung pandesal. Lutong bread, binake ng bread. Pandesal. Natin kung gaano ka-fluffy ang pandesal. See? The texture. It's so good. Soft. Yummy niya. Happy. Thank you guys for watching. Please subscribe to my YouTube channel and follow my Facebook page. And if you buy something, please click the yellow basket and my TikTok shop. Guys, thank you. Bye all.